ng gulay. Dahil kami nga po ay magugulay ng laswa, samahan niyo po kami at manguha tayo ng aming gugulayan dito sa aming garden. Alam nyo ba, kaming mga Ilonggo ay isa sa mga favorite naming luto ng gulay ay ang laswa. Ayan, sa ibang lugar, iba din yung tawag nila sa laswa. Merong dinengdeng, merong lauoy, pero ganun pa rin po yun, yung mga pinaghalo-halong mga gulay. Ayan, napakasimpleng ulam, pero masarap. Siyempre, unahin po natin yung aming sitaw. Ayan, balatong po yung tawag dito sa amin. Ewan ko lang po sa iba kung anong tawag nila, pero dito sa amin, yung tawag sa sitaw ay balatong. Napakasarap po yan, ihalo sa laswa. Ayun. Kung napanood nyo po yung aking reels nung nakaraan, kami po ay nagtanim, naglagay ng kanyang gapangan. Ngayon, tingnan nyo naman, pwede na namin silang mapakinabangan. O unti pa lang yung kanyang bunga na pwedeng gulayin, pero pwede na rin. Kasi sa laswa naman ay paunti-unti lang naman yung sinasahog. Ayan. At syempre, isasama na natin yung aming okra. Yung okra na yan na akala mo nung nakaraan ay halos mamamatay na. Ngayon, tingnan nyo naman, meron na siyang bunga at napakalusog niya na. Ayan. Isang piraso pa lang yung pwedeng gulangin dyan. Yung iba, doon na namin kuhanin sa garden ng aking kapatid. Ayan. Alam niyo ba dito sa amin sa farm, kaming magkakapatid ay napakahilig talagang magtanim. May kanya-kanya kaming garden. Kaya tuwing mag-uulam kami, may kanya-kanya kaming pagkukuhanan. Meron din siya doon sa kanila. Meron din kami dito sa amin. Pero pwede naman manghingi kung halimbawang gusto mo magulay na wala ka pang igugulay. Ayan. At syempre, meron din kaming radish. Kung napanood yun nung nakaraan, kami ay nag-harvest na dyan. Konti lang yung kinuha namin nung nakaraan para isang lutuan lang. Para pag nagluto kami ulit, fresh pa rin yung aming maluluto. Ayan. Ilan na lang yung natira dyan kasi halos na gulay na rin namin. Alam nyo ba, napakasarap ng radish niya yan. Gawing kinilaw na radish. Tapos merong pritong dilis. Naku, napakasarap. At syempre, huhugasan ko na rin yan dyan kasi meron kaming water supply dito sa aming garden para hindi kami mahirapan magdilig. Kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, kailangan talaga sagana sa dilig yung ating mga pananim. At syempre, pupunta na tayo sa aming mga kalabasa. Yung aming mga kalabasa naman ay nasa labas ng garden dahil gumagapa nga po sila. Hindi sila pwede dun sa loob at kailangan nila ng malaking espasyo. Ayan. Meron akong isang peraso dyan na pwede nang gulayin. Kaso lang medyo patsi-patsi ang kanyang balat. Pero pwede na rin. Okay, pwede na rin niyang gulayin. Ayan. At syempre, idadamay ko na rin ang kanyang bulaklak. Napakasarap din po yan ilagay sa laswa ang bulaklak ng kalabasa. Kaya idadamay ko na rin yan. O, diba? Nakakatuwa kasi parang kailan lang kami ay nagtanim. Ngayon, meron na kaming gugulayin. Meron na kaming libreng ulam. Ayan. Nakatipid kami kahit papano kasi napakamahal na rin ng mga bilihin ngayon. At sa mga susunod na araw, meron ulit kaming haharvestin kasi meron pa siya, madami-dami pa siyang bunga. Ayan. At syempre, meron na rin kaming takway. Ayan. Hiningi ko lang yan sa labas ng aming farm kasi wala na kaming gabihan dito sa loob, na sa labas na lang. Ayan. At idadamay na rin natin yung malunggay. Malunggay na lang ilalagay namin kasi nga po wala pa kaming saluyot at saka alugbate. Ayan. At yan na nga po ang aking mga nakuha. Siyempre dadalhin na natin yan sa ibaba at sila po ang magluluto niyan. Kaya dadalhin na natin. Yun lang. Okay, bye!